Ngayon po, ang pinag-aaralan po natin is more on knowledge. Pero merong mga practical na application din ito. At ang maganda rito po ay in the last days, kailangan strong ang ating doctrine sa soteriology. Ang ating doktrina, ang ibig sabihin ng doktrina, aral. Ang ating aral na alam tungkol po sa kaligtasan. Because in the last days, marami ang nagtuturo ng wrong soteriology. At would you believe, pati po yung mga dating nagtuturo ng tamang soteriology ay nagiging false na yung kanilang alam pagdating sa soteriology at iba pang bagay sa Biblia. Kaya nga po, praise God, the Holy Spirit has been guiding us para po pag-aralan ng mga importanteng doktrina, especially soteriology. Noon, na-burden po ako na every December, ang topic natin, Christology, study of Christ. No? Dapat strong tayo sa Christology natin, sa belief natin kay Jesus, sino siya. No? Kasi maraming mga religion, mali ang paniniwala kay Christ, di ba? Lalong-lalo na yung mga INC, mali ang paniniwala nila kay Christ. Paniniwala nila, tao lang si Christ. Hindi sila naniniwalang Diyos na nagkatawang tao si Jesus. No? At marami pa na iba-ibang mga religion. Lalo-lalo na yung Islam, hindi naniniwalang si Jesus ay God. Now, ang burden ko naman ngayon is, ang lahat ng mga Kristiyano, siyempre, ang pinaka-message po actually ng Biblia, soteriology talaga. Salvation talaga. Pagka sinabing soteriology, study of salvation. Yung pong soter is Savior, soterion is salvation. No? So, primary message po ng Bible natin ay ang salvation. Kaya kailangan lahat ng alam natin sa salvation dapat tama. Amen? Sino po dito ang yun ang gusto niya, lahat ng alam niya sa salvation ay tama, magsabing amen. Tapos lumalim. And my goal is, lumalim ang ating pagkaalam. Kasi nga, madami ng maling mga aral ngayon tungkol sa salvation. At yung mga iba na ngayon, ay kung ano-ano po tinuturo pagdating po sa kaligtasan. Hindi po una sa lahat, hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Pero merong mga relihiyon na tama ang kanilang aral. Amen? Gusto ko pong maintindihan. Ulitin ko. Hindi po tayo maliligtas ng relihiyon, pero ang merong mga relihiyon ang ang tinuturo nila tama. No? Praise God. So ngayon, ang title po ng message natin, Vitals in Soteriology. And yung mga, yan, kagaya ni na Doc, alam pagka sinabing vitals. Ngayon, alam naman ang salitang vitals. Pagka sinabing vitals, vital organs, yung mga importanteng mga internal organs ng tao, di ba? Vital signs, vital organs. So, ano po ba yung mga importanteng laman ng soteriology, ng study of salvation? Ano po ba yung mga importanteng laman nito at mga importanteng mga salita na kailangan po ninyong maintindihan bilang mga Kristiyano at lalong-lalo na dito po sa church natin? Of course, ito pong message na to ay kailangan na maintindihan ninyo, pero gusto ko rin pong masaulo ninyo, no? Mag-retain sa ating mga mind so that when we talk to people, ay mas naintindihan natin kung ano yung pinipreach nating, sinishare nating salvation. At kung sumasagot sila, at mali yung kanilang sinasagot at paniniwala, pagkaalam, makokorek po natin. So, there is only one source of salvation, and that is Jesus Christ. Amen? At ngayon pa lang, kahit sa mga bisita natin, pinapaliwanag ko po, ang church na to hindi nagliligtas. Ang Jesus ng church nito ang nagliligtas.
ang Jesus po namin na nakilala sa Bible ang nagliligtas. Hindi po ang church. Amen? Ngayon, yung pong pagliligtas ni Jesus ay nakabase po sa dalawang importanteng kaalaman na ang tao makasalanan at ang Diyos ay banal. Man is sinful. Alam mo ba ninyo that Jesus came to save sinners? Jesus came to save the lost. Hindi siya pumunta sa mga nag-iisip na sila'y banal. Siya'y nagpunta sa mga makasalanan. At ang ililigtas niya, yung po makasalanan. Romans chapter 5 verse 12, man is sinful. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. So ang kasalanan po ay dumating sa mundo through one man, through Adam and Eve. So ngayon, nag-spread na po sa lahat ng tao yon. Kasi yung kasalanan from Adam na napasa na yon sa kanyang mga anak, no? Cain and Abel and other children, and then apo, and then dumating sa lolo natin, dumating sa tatay natin, dumating sa atin, at ipapasa pa nga natin kung mag-aasawa tayo sa iba. Death spread to all men because all sinned. All are sinners. Hindi exempted. Walang exempted. Isa man. All are sinners. Ecclesiastes chapter 7 verse 20, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. Amen? Wala pong isang mabuti na hindi nagkakasala. So, lahat po tayo ay makasalanan, lahat tayo nagkakasala, lahat ng umaamin, magsabing Amen. Alam po ninyo, ang hindi pag-amin na tayo po ay makasalanan, hindi nagkakasala, ay isa pong kasalanan ng kasinungalingan. Sin of lying. At kasama din yung tinatawag na sin of pride. Kasi merong mga tao, pagka tinanong mo, makasalanan tayo lahat. Sasabihin naman nila, hindi naman masyado. Alam nyo kapag meron ng sumagot ng ganyan, malalaman mo na kagad yung self-righteousness. Madidiscern mo na kagad, ay, naman masyadong makasalanan, anak. Naman masyadong gagawang kasalanan. Madidiscern mo na kagad na ayaw niyang tanggapin na siya ay sinner. No, ayaw niya. And that is one of the biggest sins. If a person does not admit na siya ay sinner, isang malaking kahangalan at isang malaking kasalanan po yun. Romans 3:10, the Word of God says, as it is written, none is righteous. No, not one. Walang isa man. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka righteous. Lalong ako. Lalong ako. Amen. Even Paul said that, di ba? Sabi ni Paul, Jesus came to save the sinners. Ako yung chief. Sabi niya, among them. Even si Paul na dati iniisip niya, siya very religious, very good man. Pero nung makilala niya ang Panginoong Yesus, binigyan siya ng mga revelation, ang sabi pa niya, ako ang chief sinner. Ako ang pinakamatinding makasalanan. Amen? So dyan po, ang basis ng salvation, because we are sinners. Lahat ng mga sinner kasi, parurusahan. At pupunta sa impyerno. Kaya ngayon, ang salvation, ang ibig sabihin, hindi tayo mapupunta sa impyerno. God is holy. Ang Diyos kasi ay banal. Sabi na salita ng Panginoon, exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. Ang isa pong importanteng theology ng kaligtasan, kaya tayo mapupunta sa impyerno kasi nga, ang Diyos ay banal. More than 900 times nasa Bible, tinuturo na ang ating Diyos ay banal. Amen? Pareho po ba ang Diyos natin? Si Yahweh ay banal. Amen? Mag-ingat po kayo sa nagtuturo ngayon na si Yahweh ay sinungaling.
Meron nagtuturo ngayon. Hindi ko papangalanan kung sino ang pastor na to. 2 pastor nagtuturo, pero ang isa'y napakasikat. Tinuturo na ang si Yahweh, Diyos ng kadiliman. Grabe, sabi ko, pag-pray natin siya. Hindi ko muna babanggitin ang kanyang pangalan, pero 1 week ko nang pinag-aaralan ng kanyang mga post. Kaya, antindi ho na nangyayari ngayon na deception. Amen? Kahit pala matagal na pastor na, pwede pang ma-deceive. In fact, there is one Baptist pastor in Texas who has been a pastor for more than 30 years. And he pastors a big church in Texas. Bigla ngayon, naging ateista. Grabe, sabi ko, Lord, pabag po kayo sa akin. Sabi ko, hindi kasi lahat naman tayo pwedeng ma-deceive, amen? Lahat po tayo pwedeng ma-deceive. Kaya hindi po tayo pwedeng magmayabang na hindi tayo ma-deceive, amen? Let us just keep ourselves humble before God. And let us just keep ourselves on the Word of God talaga. Okay, yung pong sabi na salita ng Panginoon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pakilagay nga yung famous verse na Romans 3:23, one of the first memory verses ko po. Romans 3:23, for all have sinned. So all are sinners, all of us, and we fall short of the glory of God. Ibig sabihin, hindi tayo makakaabot, di tayo makakapasok sa kalwalatian ng Diyos. Why? Because God is holy. Amen? And heaven is a holy place. Sin cannot enter heaven. Kaya nga nung si Satan ay nagkasala ng pride at nagrebelde, expelled sa langit. Hindi pwede ang kasalanan sa langit. Amen? Pagka nagkasala sa langit, expelled. So, yan po ang importante po na maintindihan natin sa ating salvation. And these 6 words na ginawa ng Panginoong Yesus na mga vitals, mga nakapaloob na mga sa pagliligtas ng Panginoon sa atin, una sa lahat yung salitang redemption. The word redemption, you must understand. Ano po ang ibig sabihin ng redemption? Sa Tagalog, ang ibig sabihin po nito, pagbabayad o pagtutubos. This is a no. So para mapabilang ka sa Diyos, binayaran ka. Tinubos ka. Ito namang pagtutubos ay terminology naman sa pagsangla. Di ba? Sino po nanangla na dito? konti lang. Di ba? Yung sinangla mong cellphone, yung sinangla mong wedding ring. So, pagka sinangla mo, binigyan ka niya ng tapos pagka gusto mo nang kunin, babayaran mo pati interest, di ba? Lahat ng naintindihan yung ganon na pananangla, pagtutubos, magsabing amen. So yun ang ginawa ng Panginoong Yesus. Redemption is about paying a price to purchase something, no? Para mapabilang ka sa Diyos, para maging pag-aari ka ng Diyos, binili ka. Binili tayo. At alam nyo, anong pinambili sa atin? Dugo ni Kristo. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 1, verse 7, Ephesians 1:7, everybody read, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So, paano po tayo nagkaroon po ng katubusan? Through His blood. Ang ipinambayad sa pagtutubos sa atin at pagbibili sa atin, wala nang iba kundi ang dugo ni Kristo. 1
Peter chapter 1, verses 18 and 19. Know that you were redeemed from your empty way of life, inherited from the fathers, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect, blemish. Dito po sa verse na to, tinuturo dito na si Jesus is like a lamb, cordero, without defect. Gustong mapatawad ang kanyang kasalanan pagka mahal na araw ay nagpipinitensya. So, yung pinambabayad niya sa kanyang kasalanan, yung kanyang dugo, hindi naman siya without defect or blemish. So, hindi acceptable yon. Pero ang pinakamatinding reason na hindi pwedeng gawin yun because it is insult to Jesus Christ sufficient. And the Catholic Church prohibited yun. Even the Catholic Church ay tinuturuan ng mga parishioners, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin yan. Mali yan. Kasalanan yan. It's not even wrong, it's sinful na magpenitensya para sa kasalanan. Sinful po yun. Okay. Lahat ng naintindihan yun, magsabing amen. Hebrews chapter 9, verses 11 to 12. Let us read the word of God. 1, 2, 3, go read. But when Christ appeared as a high priest of the good things, having come, he entered to the greater and more perfect tabernacle not made by hands, that is not of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained what? Anong ginawa niya doon? To obtain eternal redemption. No? So, si Jesus Christ dito, sinasabing, siya na yung high priest, siya pa yung offering. Di ba? Kasi sa Hebrews kasi ay isang napaka-tinding aklat sa theology na connected sa Old Testament. About the role of the high priest, and the significance of offering blood of the goats and calves and sheep, no? Diyan konektado yung theology ng Book of Hebrews, eh. Believed to be written by Apostle Paul, no? Hindi nakasulat kung sino yung writer ng Hebrews, but maraming mga Bible scholars, they believe it's Apostle Paul who wrote it. So, yung blood na langit. Amen? Sino po dito ang mga tinubos, magsabing amen? Sinong grateful na kayo tinubos ng dugo ni Kristo, magsabing amen? Alam nyo, parati natin, pagka nag-share tayo, salamat, nagte-testimony tayo,
natanggap ko yung free gift of salvation. So, minsan kasi yung free, hindi natin binavalue. No? Hindi binavalue yung free. Pero yung, ibig ko sabihin sa inyo, yung salvation, free siya. Yung redemption, free. Pero yung ginawa ng Panginoon, that's very costly. It cost Him His life. Yung buhay ni Kristo. Ang cost nun, ang price nun. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mabigat ang pinangbayad sa iyo, ha? Kaya ganyan kaka-importante sa Diyos. So you should never feel that you're not important because it cost the life of Jesus para ikaw ay maligtas at ikaw ay mapabilang sa ating tinatawag na Redeemer. Sino yung ating Redeemer? Lahat na Redeemer niya ang Panginoong Yesus magsabing Amen, Amen, Amen. So binili ka na, bayad ka na. Jesus paid it all. Wala nang sisingilin pa. Amen? Lahat ng kasalanan mo, binayaran na ng dugo ni Kristo. At sapat-sapat na ang dugo ni Kristo. Pangalawa pong word, vital, na maintindihan ninyo yung salitang propitiation. Sino po dito ang naintindihan ng salitang propitiation? It's a biblical term, biblical word. Nang ibig sabihin po ng propitiation na vital sa ginawa ng Panginoong Yesus, yung pagpapalo bagloob mula sa galit. Ibig sabihin ng propitiation, yung ginawa ni Jesus, pinalubag niya ang loob ng Ama na banal sa galit niya sa ating mga makasalanan. Propitiation refers to the turning away of the wrath of God as the judgment of our sin by the sacrifice of Jesus Christ on the cross. So, ang ibig sabihin nito, another word is yung appeasing. Yung ano ba yun na? Pinapahupa. Pinahupa ni Jesus ang galit ng Diyos na banal sa ating mga makasalanan. 1 John chapter 4 verse 10, the Word of God says, everybody say, I read, 1, 2, 3, go read. In this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Antindi ho dito, alam niyo, pagka naintindihan niyo salvation, grabe, no? Si God, galit siya sa atin, pero mahal niya tayo. Sabi mo sa ito mo, parang nanay ko lang. Mahal niya ako, pero parating galit. And this is love. Not that we have loved God, but that He loved us. No, kahit galit siya, mahal niya tayo, pinadala pa rin niya yung anak niya. Bakit? Yung anak niya kasi, ang magbibigay ng yung pong pagpalubag loob, yung pagpapawalang galit, pag-alis ng galit niya sa atin. Alam niyo, pag naiintindihan niyo lahat ng mga terminology ganito, yung mga nangyayari, lalo niyong ma-appreciate gaano ka-loving ang God. At minsan kasi iniisip natin na nakapagpalubag loob sa Diyos sa atin yung tama nating ugali. Alam niyo, sometimes we think, when we don't, pagka hindi tayo maalam sa Biblia at malalim sa Biblia, iniisip natin, kaya napalubag loob natin yung galit ng Diyos dahil nga, mabait ako. Yung iba't, para naman mawala yung galit ng Diyos sa akin, tutulong ako sa iba. Tutulungan ko yung kapitbahay ko, tutulong ko yung pulube. Hindi
Hindi nakakapaglubag-loob yung mga ginagawa natin na yun. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na pangit yun sa Diyos. Hindi ko sinasabi kailanman yun. Pero hindi yun na nakakapagpalubag-loob, hindi yun na nakakaalis ng galit ng Diyos. Ang nakakaalis lang ng galit ng Diyos, yung sakripisyo ni Jesus. Yung kanyang dugo. Hebrews chapter 2, verse 17. Basahin natin. Sabay-sabay. Therefore, he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people. No? Romans chapter 3, verse 25. Basa. Whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in his divine forbearance he had passed over former sins. So mga kapatid, kailangan pong maintindihan natin na yung Diyos galit sa kasalanan. Ang Diyos po natin, holy siya, ayaw niya ng kasalanan. Galit talaga siya sa kasalanan. Parurusahan niya yung kasalanan. Kahit mahal niya tayo na makasalanan, pero meron pong galit sa kanyang puso sa kasalanan. Ngayon, para mawala po yun, kailangan si Jesus, yung kanyang blood, masacrifice para mawala yung galit niya sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagalit si Lord sa iyo. Hindi nagalit. Amen? Hindi nagalit. Love na love ka niya. Amen. Number 3, this word, justification. Everybody say justification. Ang ibig sabihin ng justification, pagwawalang sala. Alam nyo, through what Jesus Christ did on the cross, yung ating mga kasalanan, nawalan tayo na sala. Actually, ang justification is a legal term. Ginagamit ito sa batas, sa trial court, na ang ibig sabihin dito, kahit makasalanan ka, ina-acquit ka sa iyong kasalanan. Sino po dito umaamin sa kanyang kasalanan? Magsabing amen. Meron bang ganun yung, Lord, makasalanan ako, sinungaling ako, suwail ako, rebelde ako, pangit ugali ko. Pero pagkatapos mong umamin, ay dapat deserve mo yung di ba? Maparusahan. Ganun po kasi ang legal system. If you sin, may consequence. May parusa. Di ba? Kaya po yung mga sa legal system natin, yung mga nagkasala yung sa krimen, hindi sila aamin sa krimen. Kapag kasi umamin sila sa krimen, may parusa na kaagad yun. Kaya nung ginagawa niya, kagaya ni Alice Go, siyempre mag-hire ka ng magaling na lawyer para tutulong sa'yo kung ano sasabihin mo na mapapalitaw mo na hindi ka nagkasala. Hindi mo ginawa yung krimen. Kahit nakatayo sa yung pogo, sa tabi ng munisipyo, hindi mo aaminin. No? Di ba? So alam nyo, ang ginawa ng Panginoong Hesus, alam niya, makasalanan tayo. Siya yung parang, yun nga, binayad niya. Tapos siya pa yung lawyer natin. Siya pa yung nag-lawyer sa atin. Sinasabi niya sa Ama, Ama, banal na Ama, binayaran ko na yung kasalanan niya sa krus. Hindi kanya nilo-lawyer sa mali mo, sa kasalanan mo. Jesus Christ, hindi niya pinagtatanggol yung kamalian mo. Amen? Sabihin mo sa kanmo, hindi pinagtatanggol ng Diyos ang masama. Hindi pinagtatanggol ni Jesus ang mali. No, hindi. Pero ang sinasabi ni Jesus lang yung binayaran ko na po yung kasalanan niya. Binayaran ng Panginoong Hesus yung kasalanan mo, yung kasalanan ko. Kaya, acquitted.
Yung salitang acquitted, yung wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Wala. Hindi ka napaparusahan. Tapos na yung demanda sa'yo. Tapos na yung kaso-kaso mo. Wala ka ng kaso. Ang sarap, no? Sino po dito umaamin na mayroon tayong kasalanan, may kaso tayo sa Diyos? Magsabing amen. Sabihin mo, pagka hindi ka nag-amen, sinungaling ka. Di ba? May kaso tayo lahat. Pero dahil nanalig ka kay Kristo, wala ka ng kaso. Amen? Pakitanong katabi niya, nanalig ka ba talaga kay Kristo? O, kung nanalig ka kay Kristo, wala ka ng kaso. Amen? Hindi ka na parurusahan sa impyerno. Save ka na. Amen? Save from hell. Sino po dito ang naiintindihan ng mensahe ng Panginoon tungkol sa justification? Magsabing amen. Romans chapter 5, verses 1 and 2. Basa. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ayun, no? Grabe, na-justify tayo by faith. Nung tayo'y nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus, tayo'y pinawalang sala na. Justify na tayo. Acquitted na tayo. Wala na tayong kaso. Hindi na tayo parurusahan sa ating mga kasalanan sa impyerno. Amen. But don't get me wrong. Kahit Christian ka na, pag may kasalanan ka, may mga consequence ang kasalanan dito sa lupa. Pero sa impyerno, wala na. Pero dito sa lupa, pagka nagkasala ka dito, baka sabihin mo sa judge, may nagdemanda sa iyo, Judge, ginastify na ako ni Jesus. baka yun na sabihin mo, oops. Dito, actually, every sin has consequences. Pero, many times, God is merciful, hindi niya binibigay yung parusa. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng mercy? Mercy means you don't get the punishment that you deserve. You deserve the punishment, but God is merciful. Hindi niya pinapataw sa iyo. And grace naman, hindi mo deserve yung blessing, pinibigay niya sa iyo. Yan naman yung unmerited and undeserved favor, yung grace. Mercy naman, you deserve to be punished, but the punishment ay wini-withhold. Hindi binibigay sa'yo. God is merciful. Amen? God is gracious. At ang maganda dito sa verse na to ay ito. Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. So ngayon, dahil ginastify na tayo, meron na tayong access sa grace ng Panginoon, di ba? Sa blessing ng Panginoon. And then, we rejoice in the hope of the glory of God. Meron ka ng pag-asa ng kalwalatian ng Diyos. May pag-asa ka na sa langit. Actually, papunta na tayo lahat sa langit. All justified through faith in the Lord Jesus Christ ay papunta tayo sa langit. Mukhang hindi ka masaya, kapatid. Sabihin mo sa mo, mukhang parang sa impyerno ang punta mo. Alam nyo, our preaching today is theological and doctrinal. But I tell you, if you listen carefully to this, magiging matatag ka sa iyong doctrine of salvation, and you can preach better. You can share better, and you can discern the wrong teachings. And you can even discern kung mali ang paniniwala ng mga kausap mo. Amen? Lahat ng justified sa blood ni Christ, magsabing amen. Everybody say, I'm justified by the blood of Christ. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, brother, wala ka ng kaso. Di ba, yung mga tao sa trial court, pagka sinabing, wala ka ng kaso, acquitted ka na, talunan lahat yan, di ba? Bakit wala man akong nakikitang tumatalon dito? Amen?
Sabihin mo sa lahat ng nakapaligid sa'yo, acquitted ka na, bro. Acquitted ka na, sis. Wala nang kaso. Wala nang parusa. Amen? Grabe, you know what? When I began to understand all this, when I was a young Christian, talagang sobrang grateful ako. Nag-overflow ako sa gratitude. Yun lang nagkakaroon ng revelation, nag-overflow sa gratitude, di ba? Amen? Hindi ito patalinuhan. Ito ay revelation lang lahat ng Holy Spirit. Number 4 is the word reconciliation. Another vital, no, in our soteriology is reconciliation. Nireconcile tayo ng Panginoong Jesus through His death on the cross sa ating Diyos. Alam nyo kasi bakit? Saan po na-apply o saan nyo naririnig ang salitang reconciliation? Sa mga nag-away, di ba? Sa mga, sabihin mo, meron bang ganap? Mga may away. So, yung mga nag-away, and one of the best things, and one of the happiest experiences in life, yung na-reconcile ka sa kaaway mo. Sino po dito yung na-reconcile sa kaaway? Wala ho. Wala kayo nagiging kaaway. Ang bait nyo naman. Di ba? Sabi ng, yung mga mag-asawa, di kayo nag-aaway? Magnanay. Okay. There is this doctrine of reconciliation. Sabi na salita ng Panginoon, Romans chapter 5, verse 10. Read, please. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled and shall we be saved. This is the doctrine na God treats the sinners as His enemies. And in the Bible, it's one of the truths. Sinners are enemies of God. We are enemies of God. Pero kahit enemy tayo ng Diyos, gusto na tayong ma-reconcile sa Kanya. Kaya pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sino na po dito na nagkaroon ng kaway tapos nakipag-reconcile? Magsabing amen. Okay, please. So, kailangan relate kayo dito, di ba? Relate ba kayo dito? And the feeling, yung joy, di ba? Yung feeling na, wow, tagal namin magkaaway ngayon, okay na kami, di ba? Dati, pagka nakikita mo siya, bubukal ka, daya. Chiikit me, chuketa, munta ka keta, eneburi nga ka sa lubong. Kaya ni kaluklok, uningikit mo, makaluklok ya karining ing enemy mo, taluklok ka wari. Ale, di ba? Pero niyang nagbati kayo ng kaibigan mo, pagkatapos niya mag-away, nagbati kayong mag-asawa, nagbati kayong mag-ama, ang sarap. And this is a picture of the prodigal son, di ba? Yung prodigal son, lahat na nakakaalam ng kwento ng prodigal son, si Luke, sabi ng amen, who has known the message and was been touched by that message, everyone, di ba? Ang tindi nung marinig ko yun. Di ba? Nung nagbalik yung anak, at pagkatapos ang ama naman, malayo pa, nakita na siya. At pagkatapos ay tumakbo para salubungin at yakapin ng kanyang anak. At nung nagyakap sila, sabi niya, bati na tayo anak. Amen? And when you believe in Christ, sabi ng Lord sa inyo, bati na tayo. Amen? The Word of God says here,
So Colossians chapter 1 verses 20 to 22. And through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Basa. And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he is now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. Alienated tayo, hostile. That's our relationship with God when we were sinners. Nung hindi pa tayo nananalig kay Christ, hostile. Alienated tayo sa Kanya. Kaaway tayo niya. Pero nung si Kristo namatay sa krus at pagkatapos ikaw ay nanalig kay Kristo sa Kanyang blood, nagbati tayo ng ating banal na Diyos. Amen. Sabihin natin lahat, I'm reconciled to the Holy God. Jesus is my reconciler. And then number 5, the vital regeneration. Everybody say regeneration. Ay, ito kailangan nyo pong pakinggan ito. Ang regeneration po yung pagbubuhay ng isang patay. Pagbubuhay ng isang patay, regeneration. Because all of us are dead in spirit. Patayo tayo sa spirito. So, ang ibig sabihin ng regeneration means a quickening of or bringing of spiritual life. Pakilagay mo nga yung definition. Being born again, where before we were simply spiritually dead. God makes people spiritually alive. No? Sabi ng Titus chapter 3 verses 4 to 5, Titus 3 to 4 to 5. Titus, kapatid. Narinig ba ako ng ano? Titus, please. Yan. Basahin natin. But when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ayun, nagkaroon po pala ng washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Kaya yung regeneration, yun pong regeneration, ang kasama po dito na nag-work din, yung Holy Spirit. We cannot regenerate ourselves. Hindi natin mabubuhay yung patay nating spirito. Ang makakabuhay dito, yung work ng Holy Spirit. At pagkatapos, narinig natin ang salita ng Diyos. At habang naririnig natin ang salita ng Diyos, nagre-rema. Yung salita ng Diyos, naintindihan natin. At pagkatapos, nagkaroon tayo ng faith doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Na-regenerate tayo. Nabuhay po yung patay natin na spirito. Sabi ng Ephesians 2:1, Ephesians 2:1, let's go to Ephesians 2:1. And you were dead in the trespasses and sins. Dati patay tayo dahil sa ating kasalanan, sa ating mga trespasses. Yung mga trespasses, ay ibig sabihin niyan ay, yun nga, di ba, yung trespassing. Sumuway ka, hindi ka dapat pupunta doon. Nag-trespassing ka. Trespasses, mga pagsuway, mga kasalanan. Ephesians chapter 2, verses 4 to 7. Let's read. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Basa. In order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace, expressed in the kindness to us in Christ Jesus. Everything is riches of His grace, kindness of Jesus Christ. So, lahat po tayo patay.
patay po yung ating spirito. You know, we were created as tripartite being. Na pinipresent yan sa sa consolidation. Noon likayin tayo ng Panginoon, meron tayong body, meron tayong soul, meron tayong spirit. Ngayon, yun pong spirit natin, nung tayo po ay isinilang, it's dead. Merong spirito, but it's dead. Ano ba yun? Basta, dead po eh. Yung, di ba, yung mga dead, nandyan sila, pero dead sila, patay sila. Pero nandyan sila. So, nandun yung spirit, but it is dead. Walang life, di ba? Ngayon, nung narinig natin ang Word of God, ang truth, ang gospel, narinig natin particularly yung sacrifice ni Jesus, na-regenerate tayo. Nabuhay yung spirito natin. Yun po yung nangyari doon. Sino po dito ngayon ng spiritually alive? Magsabing amen. Great, lahat to ng grateful na kayo spiritually alive. Magsabing amen. Alam nyo, exposing the error, teaching the truth. Marami pong mga religion, hindi po alam yung yung regeneration. The spiritual birth. Kayo, sino na po ang batang ito, born again na. Yan ang teaching ng Catholic. Sobrang error. Amen? Paano yung hindi error? Hindi naman nakakaunawa yung bata para ma-regenerate. Di ba? Kasi personal ito eh. Ang bata dapat ang makarinig at makaunawa ng gospel at pagkatapos ay mabuhay ang kanyang spirito. Hindi nagpaparegenerate yung tubig. Mali din ang dating daan. Para daw ma-regenerate, ma-born again, kailangan bautismuhan. Mali. Exposing the error. Teaching the truth. Amen? Mare-regenerate ang tao pagka nag-work ang Holy Spirit, pinaunawa ang gospel, at pagkatapos binigyan ng faith para maniwala kay Jesus, manalig kay Jesus, buhay ang Spirito. Regenerated. Kasi sinabing regenerated, nabuhay ang Spirito. Amen? O pagkatapos, pagka nagkaroon ka na ng spiritual life, spiritually alive ka na, siyempre, magkakaroon ka ng understanding sa mga spiritual things. Magkakaroon ka ng understanding sa Word of God. Amen? Sino po dito naranasan dito na nagkaroon na ng desire and understanding sa Word of God pagka nagbabasa ng Bible, magsabing amen? May sabihin po ako, I love you all, no offense. Pero kapag ka nagbabasa po kayo, at wala kayong maintindihan, inaantok kayo, wala kayong gana sa Word of God, spiritual truth, spiritual word, no offense, I love you. Gusto ko nga kayong ma-regenerate, di ba?
Hindi kayo regenerated. Ang taong hindi po naintindihan ang Word of God at hindi interesado sa Bible, hindi regenerated. Paano malaman ang tao buhay? Paano nyo malalaman? Ang pakasakit siya, bakit niya ng seryo eh. Kumakain. Diba? Ang tao, pagka hindi kumakain, may sakit o patay. Sabihin mo sa mo, Pastor, baka may sakit lang ako. Spiritually sick. Ayaw mo bang gumaling? Sabihin mo sa ayaw mo bang gumaling? Pagkain, kailan? Pastor, fasting ako ng 1 year dyan. Ito po ang ating spiritual food. Ito po ang ating spiritual strength. Amen. Word of God. Sino po dito masaya na kayo spiritually alive? Magsabing amen. And you've been spiritually alive because God made you alive. When you heard the gospel, when you heard about Jesus Christ, death on the cross, His blood, and when you believe. And everything is work of the Holy Spirit. Because kahit naririnig mo ang salita ng Diyos, pagka hindi ka binigyan ng conviction ng Holy Spirit, hindi ka binigyan ng understanding ng Holy Spirit, hindi ka rin maboborn again. Hindi ka rin mare-regenerate. Everything is work of the Holy Spirit. Titus 3:5. Lahat ng naintindihan yun, sabihin natin, thank you, Holy Spirit. Diba? Kaya nga pagka nagde-devotion din tayo, tinuruan tayo na ang Holy Spirit din ang magiging guide natin para maintindihan yung salita ng Diyos. And now, because you are spiritually alive, you're interested with spiritual things. In fact, hindi ka lang dapat interesado sa spiritual things. You are passionate about spiritual things. Kasi spiritually alive ka yan. Alam nyo kapag spiritually alive ka, nanugasan ka ng dugo, pumasok si Jesus sa puso mo, pumasok din ang Holy Spirit sa iyo. So, if the Holy Spirit is inside of you, sabi ng Bible yan, sa 1 Corinthians 6:19, the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit is, makes you passionate about spiritual things, about the Bible. Gusto ka niya mag-obey sa salita ng Diyos. Amen? Lahat to nandito na grateful na siya na born again, na siya na regenerated, magsabing amen. O, pakiusap ko na lang lahat sa inyo. Kung kayo'y grateful, magpaka-passionate po tayo. Amen. Sa mga spiritual things, sa pagsaserve kay Lord, sa Bible. Number 6, last. The word imputation. Imputation. Hindi po yung pinuputol dito sa mga nag-gangrene na amputation yun. I-amputate. Ito, imputation. Yung amputation, pampuputol. Ito naman, imputation, pang-i-impute, paglalagay. Pagkakaloob at paglalagay. 3 amputations actually in the Bible. Number 1 imputation is that from Romans 5:12, na-impute yung sin ni Adam
Na-impute sa lahat ng humanity. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. No, nag-enter lang yung kasalanan sa isang tao. Nadamay na tayo lahat. Nalagyan na rin tayo lahat ng kasalanan. So, na-impute yung kasalanan na yon. And this is what we call original sin. Sino po dito naniniwala doon? Magsabing amen. And then, number 2, the second biblical imputation is the Christian sin imputed to Christ. Oh, so ito po kailangan niyong maintindihan sa 1 Peter 2:24. Yung pong kasalanan natin, nilagay kay Christ. Nilagay sa body ni Christ. He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. He Himself bore our sins, carried our sins. So, nung yung nagkakaroon na tayo ng revelation ng death ni Jesus, ang alap natin, dinala ni Jesus ang lahat ng kasalanan natin. Huwag kayong malala, kahit marami yan, kayang-kaya ni Jesus dalhin. Amen? Dinala niya sa kanyang katawan. Ibig sabihin, nailipat yung mga kasalanan natin, nailagay yung ating mga kasalanan, theologically speaking, sa Kanya. Sa Kanyang katawan, doon sa krus. Lahat to na nagpapasalamat doon, magsabing amen. Kaya nga po, na-remove na yung sin sa atin. Pinawalang sala, and it has been removed. Kaya nga dito, konektado rin yung salitang atonement. No? The removal of sin. But I'm not saying the sinful nature has been removed. No. The sinful nature is still there, pero yung lahat ng kasalanan natin, even yung past, present, and even future, nilagay na doon sa katawan ni Kristo doon sa cross of Calvary. And then the third thing about imputation is yung righteousness ni Christ, Christ's righteousness imputed to genuine Christians, to you. No? Na totoong nanalig. Ibig sabihin, nagkaroon mo po ng binigay natin, kinuha ni Jesus yung kasalanan natin, pero yung righteousness naman niya, ibinigay sa atin. That's what happened on the cross when you believe. Kaya dito nangyari, you've been given a new heart. You've been given a new spirit. And you've been given the righteousness of Christ. You've been given the divine nature. Nagkaroon na tayo ng divine nature of righteousness. Hindi na lang sinful nature yung nasa atin. Tayo po'y meron ng divine nature. Ano po yung pinaka-divine nature natin? Yung divine nature of holiness and righteousness. Sino po magte-testimony at magsasabing amen na mula nung kayo na born again, gusto nyo nang iwanan ang mali at kasalanan, magsabing amen. Why? Kasi nga na-impute yung righteousness ni Christ. Merong righteousness sa heart mo, sa buhay mo, sa nature mo ngayon. And you feel uncomfortable and the Bible also calls it conviction of the Holy Spirit. Everybody say conviction of the Holy Spirit. Nako-convict ka na sa mali. Nako-convict ka sa kasalanan. Nako-convict ka sa evil. Why? Because it's been imputed in us Christians the righteousness of Christ. Wala ho tayong dapat banal na ako ngayon, matuwid na ako ngayon. No. It's just been imputed. Binigay lang sa'yo. Amen? Nararamdaman mo, nag-o-obey ka. Kaya nga po lahat ng mga Kristiyano, meron pong testimony ng pagbabagong buhay. Pakita ng katabi mo, meron ba? Meron ba? I love you all, no? Alam nyo, kaya ako pinipreach ito. Kasi po, lahat po kayo, gusto ko, totoo yung pagiging Christian nating lahat. Amen? Hindi po ako nag-judge, pero
one of my messages that is coming, merong ebidensya ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, hindi lang iniiwasan ng kasalanan, kinamumuhian ng kasalanan. Amen? Hindi lang tayo uncomfortable, pero we just feel something na ayaw natin ng masama. Amen? Kaya nga minsan pagka merong ginawang masama o yung mga kaibigan natin masama, na ano tayo di ba? Yung ba na-stirap tayo? Sino dito pag kami ginawang mali, nadidiscern nyo yung kasalanan, yung evil, magsabing amen. Righteousness. Righteous indignation. It's called righteous indignation. Galit ka sa masama. Ang tawag, si Jesus kasi, galit siya sa masama. Righteous indignation. Kakaroon tayo ng galit sa masama. Pero siyempre, mahal natin lahat ng tao kahit masama. Amen? Pagka meron kang pagkaroon kang righteousness ni Christ, magkakaroon ka ng righteous indignation. Magagalit ka sa masama. Hindi mo ito tolerate yung masama. Ayaw mo ng masama. Sabihin mo sa kanila mo, ayaw ko ng masama. Amen? Ayaw natin ng masama. Lahat ng ayaw masama ay tumayo po. At awitin natin po yung Amazing Grace. Amen? Lahat ay masama dati. Amen? Tayo lang ay kinahabagan ng Diyos. Amen? Wala naman po nagmamayabang sa atin at nagmamalinis. Lahat lang tayo nilinis ng dugo ni Kristo. Amen? Amen. Amazing Grace. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Awitin natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Aba nakataas po ang ating mga kamay. Tuloy lang po tayong magpasalamat at magpuri sa kagilagilalas na biyaya ng Diyos, amazing grace ng Panginoon, na tayo'y niredeem sa blood ni Christ. Alam natin, ang blood ni Christ ang nakapagpalubag loob sa galit ng Diyos sa atin. Kailanman hindi ang mabubuti nating gawa, ang ating mga good works ay maruming basahan lamang, sabi ng Isaiah 66. Tayo'y nireconcile. Amen? Tayo'y nireconcile. Dati kaaway tayo ng Diyos. Magpasalamat. Let our hearts be filled with overflowing gratitude. Overflowing gratitude sa ating Panginoong Hesus. Na-regenerate tayo. Hindi dahil sa ating mabuting pagkatao. Hindi dahil sa ginusto natin. It's all the work of the Holy Spirit. Amen? Nag-work ang Holy Spirit. Narinig natin ang gospel. Na-regenerate tayo dahil sa dugo ni Kristo. Our spirit was made alive by Christ. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Sino nagpapasalamat dito? Alam nyo na yung kasalanan nyo, inalis na sa inyo.
At ang inilagay ay ang righteousness ni Christ. Sino po nagpapasalamat? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga bisita po namin, salamat po. Sa tulong ng Holy Spirit, naintindihan po ninyo ang mensaheng ito. Pwede ko po ba kayong invite na pumunta dito sa harapan lahat ng mga bisita namin? At tayo po'y magpe-pray dito. Mabibless po kayo sa prayer na to dito sa harapan. I would like you to come forward here. Let us meet here. Magpe-pray ko po kayo. Magpe-pray kayo ng buong church. Pinakamatinding blessing po yung salvation. Alam po ninyo, libre lang. All you have to do is believe in the Savior. At ang pagsisave ng Panginoon, yung namatay siya sa cross, nananalig po kayo. Pag-pray natin na yung pananalig niyo to ay tunay at magbibigay sa inyo ng kaligtasan sa araw na ito. Amen. Forgiveness, cleansing of your heart. Kami, tinanggap namin si Jesus. I really pray that today you will receive Jesus into your heart. Pwede ko ba kayong ipag-pray na i-guide ko kayo na tanggapin si Jesus? Pwede po ba ninyong ilagay yung inyong kanang kamay sa inyong puso at sabihin nyo, Panginoong Yesus, nananampalataya po ako sa inyo ng tunay. Kayo ang aking Savior. Nag-sacrifice kayo ng buhay at dugo para sa aking mga kasalanan. I'm a sinner. I'm sinful. Forgive me. At magmula sa araw na to, please, linisin yung puso ko. Baguhin yung buhay ko. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, tinatanggap ko kayo sa buhay ko. Tinatanggap ko kayo sa puso ko. Kayo nang mag-guide sa akin. At magiging seryoso na akong Christian. Magiging totoo na akong Christian. Isang Kristiyano nagbabasa ng Bible. Nagbubulay sa Bible. Sumusunod sa Bible. Salamat po. Saved na ako. Saved from hell. May eternal life na ako. Through my faith in you, Lord Jesus. Amen. Amen. Salamat sa araw na to. Tinanggap niyo si Jesus. Pwede ba natin sila ipag-pray, bless? Extend natin naman kamay natin sa kanila. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga bisita namin sa araw na ito. Salamat po, tinanggap nila kayo sa kanilang mga puso sa araw na ito. And they will never forget this day. Today is a day of miracle to them. Nabuhay ang kanilang mga kalusugan nila. At ano man ang pangangailangan nila, kayo po ang kakatagpo. Kayong mag-a-answer ng kanilang mga needs. Thank you, Lord. Fill them with your spirit. Kami po sa buong church, masaya sa kanila. And please, ibalik niyo po sila ulit para mag-grow sa kanilang spiritual life. Salamat po sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng amen.